watchers and viewers po nating programang Expose. Dito pa lang yan sa Serbisyo Balita Live Online na nakakapagsalita ng ganyan dahil maraming kawawa tayong kababayan at nagugutom dahil sa ganyang sistema, mga bulok na sistema. Mahirap po talaga ang maging mahirap, at ang mahirap ay lalo naghihirap dahil hindi sila nabibigyan ng break. Hindi, alamin natin kasi kailangan naman dahil may mga requirements talaga. Unang-una, kailangan mo yung picture. Bakit? Pag ikaw gumawa ng kasalanan sa isang kumpanya, hindi ka matitrace kung nasaan ka. Siguridad din ng kumpanya at siguridad din ng kapwa niya empleyado sapagkat hindi mo kilala yung iba. At tama lang yun na na-screen sa gano'n na ang sinasabi lang natin dapat bawasan yung konting requirements. Yes. Kung ano na yung dapat na requirements, yung talagang gaya niya, barangay clearance para... Tama yun kasi, kahit naman, kahit sino, kasama kasi yun. Una, kailangan alam kung saan barangay ka. Kaya kailangan yung barangay clearance. Yes. Pangalawa, police clearance kung wala kang kaso. Derogatory records. Pangatlo, yung NBI, baka naman wala kang kaso sa munisipyo, sa police, pero meron pala sa NBI dahil nakagawa ka ng ibang krimen doon sa ibang lugar. Yes. Doon makikita yan kung meron kang meron kang kaso. Kaya tama na, dapat yun na lang. Tapos yung help, tama rin yun. Kasi alam mo bakit? Paano nga naman kung nakapasok ka na, kung maging regular ka? Paano ka mapupromote na regular? Kung iyo naman kalusugan, ay yung pala naman ay sobrang taas ng iyong dugo. At hindi ka naman nagpapakuha ng dugo o nagpapasip-sip kay Dracula. Di ba paano bababa yung dugo mo, di ba? Oo. Pero mostly, dumadaing ang karamihan doon sa mga bagong employer na gusto magtrabaho. Yung kampanya siguro, yung company na nagre-recruit ng tao, sila yung may responsibilidad kahit nung araw, Kalebi, hindi, nagpasama dyan ganito. Kasi nga, dahil sa kampanya ng gobyerno ngayon, ay 3 months na lang, ang namamalmaan dyan, tama yung mga maliliit na trabahante. Kailangan dyan kasi, yung kumpanya, yung policy nila, bawasan nila yon. Kasi ang gobyerno lang naman, sumusunod yan. Kung anong sinabi, requirements ng kumpanya, yun yung ating Kasi yung kumpanya natin, kung hindi maka-Pilipino yan, maka-ibang bansa yan. Yes. Diba? Dahil, pero bukod pa dito, Kalebi, marami po tayong natatanggap na mga sumbong at reklamo. Hinggil daw po doon sa mga kanilang mga na-assign, halimbawa, sa isang lungsod or sa isang munisipyo. Merong mga nakatalaga dyan para sa working permit na sa kanila rin naman kinukuha. Although sabihin mo nagpupunta ng mga health center pa para sa sanidad, para doon sa seminar, yung mga empleyado raw na iba, na talaga naman doon, akala mo mga animo yung din ay para mga mayor, kung mga maligaw, kung magsalita. Yan ang hindi dapat magtrabaho sa gobyerno. Yung mga ganon, di ba? Pinagtatanggal na yan. Pag may reklamo palitan. Dahil yan, ang pinapasweldo sa kanila ay galing sa buwis ng taong bayan. Kaya kayong mga tinamahan kayo ng kulot at kidlat. Kayong mga empleyado ng pamahalaang lokal na sumusobra na kayo, lalo na dyan sa lalawigan ng Cavite. Dapat kayo yan ang reklamo na gusto ko sanang makarating sa tanggapan ng mga pinuno sa mga mayors na mostly yung mga nakuha sa inyo ng working permit dahil yan ay mga kabataan pa. Kalimitan dyan ay mga 18, 20 years old dahil gusto magtrabaho sa mga establishmento, sa mga agency, sa mga kumpanya. Kalimitan ang nangyayari, kaya sila natatakot na kumuha ng working permit. Naninigaw daw ho yung nagre-register. Yan ang hindi tama, kasamang Lady Expose. Kaya hindi na muna... Dito sa programa ng ating Lady Expose. Papangalanan niya yung lungsod na yan. Papangalanan natin kung ano yan, sapagkat yung ibang lungsod, nagsasagawa ka ng serbisyo karaban upang yung mga ating kababayan ay hindi na gumastos ng pera pa papunta sa munisipyo at maibigay na sa kanilang pangangailangan. Bakit hindi niya mailibre yung birth certificate? Sa ibang bayan, libre na yan. Huwag na yun. Yung barangay clearance na lang yun. Dapat sa isang barangay, yung barangay clearance,
lalo't para sa trabaho, hayaan nyo na, ibigay nyo na ng libre, hindi na dapat yan hold upin nyo pa yung mga kumukuha Hindi, baka naman yan may quota. Yan Barangay. Diba? Paano kagrabe pa yung mga barangay official. May quota. Minsan Sapagat maliit yung kanilang ira. Yes, at eto pa, kung ikaw man ay residenteng naturingan dyan sa area na yan, halimbawa sa isang barangay na yan, abay, bago ka pa marelisan ng barangay clearance kailangan hintayin mo pa si CAP, yung secretary, wala, yung si CAP natutulog. Yan ang hindi natin palalampasin kasama natin. Pagka mga ganyan ang ugali ng mga nanunungkulan, lalo na sa barangay, ha? Yes, magbabayad ka kayo. Kaya kayo hinaral dyan sa inyong panunungkulan sapagkat kailangan ng serbisyo ninyo na matapat at matuwid. At huwag kayong tutulog-tulog, mga kapitan. Aba baka kayo kapitan ng talaba. Yan. Pagka ganyan kayo tutulog-tulog, alam mo, uso yan sa Cavite, ha? Baka kapitan ng talaba. Yes. Sapagkat nabubuhay si Agimat, ha? Na nawawala sa putik, ha? Kaya nga sabi diyan galit na galit yan. Kasama Levi, wala sa ayos yung ibang mga nanunungkulan. Kaya kung darating na eleksyon na to, naway matuto na po ang ating mga kababayan na piliin ang nararapat. Hindi po piliin nyo at iboboto nyo lang sila sa dahil lang kayo binigyan ng tigli 500, tigli 1,000, tigli 200. Mali. Alisin na natin yung money politics. At ipalaganap natin kung sino talaga yung karapat-dapat na dapat. At saka Kalebi, yung may magagawa. Kasi hindi naman po pwede na ikaw ay lumabang kang kapitan, tumakbo kang kapitan, nanalo ka, napaupo ka, magtutulog ka na lang, wala ka man lang proyekto. At yung pondo ng IRA na sinasabi, nauubos na hindi natin malaman kung saan napunta. Yan ang tatawagan natin kung ano munisipyo yun. Kasi yung munisipyo yung nagkokontrol dyan. Yes, hindi imbis saan ba yung pupunta yan? At ang COA na naka-assign doon, dapat mag-imbestiga. Yes. Kung sino ka man barangay kapitan ka. Kasi ano man barangay ka. Ito. Wala sa ayos na sinasabi. Suportahan kita dyan, in-expose. Oo, talaga naman. Anyway, yan pong mga tinapik namin ngayon, hindi dyan sa sinasabi nating mga requirements, sana naman po ay magsilbing aral din at magkaroon din naman po tayo ng konting konsensya para doon sa ating mga kababayan ng mga walang-walang kakayahan para masuportahan yung sobrang requirements na mga hinihingi nyo. Kagaya niyan, sa mga malls, sales lady lang, cashier lang, ang daming requirements. Professional pa yung mga yan, mga 4 years degree course. Yes, kaya sabi ko nga, pagka ganyan ng ganyan, walang asenso ang Pilipinas. Kaya dapat yan, marinig ni Pinoy itong programa natin ito. Kaya, Levi, Beijing, i-share mo na sa Malacanang itong ating mga palabas na Pangulong Pinoy. Yes, yung mga tinatalakay. Hindi na palabas to, dapat yung papasok sa magiging Pangulo, Yes. Ito tatandaan nyo. Para may matuwid tayong buhay. Asan yung sinasabi matuwid na daan para sa matuwid na buhay. Kaya tayo lalo naghihirap. Kaya lalo tayo nagiging hikaos. Dahil unang-una na, walang suporta ang gobyerno. Pineperahan pa tayo. Dahil sa sobrang requirements na hinihingi para ka makapagtrabaho, doon pa lang, libo-libo na ang tutustusan mo bago ka matanggap sa trabaho. Alam mo, hindi yan kasamang lead expose sapagkat bago pumasok yung halalan, may mga interview na doon sa mga constituent na may hirap, lalo na sa parting Bisaya, Mindanao. Ini-interview nila. Pag nanalo ba itong Pangulong ito, anong sasabihin mo sa kanila? Anong gusto mong mangyari sa buhay mo na maayos? Abay, matatapos na lamang itong panunungkulan ng Pangulong Benigno Aquino Jr. Yes. Itong si the third, si Pinoy, Noynoy, na hindi naman sinasabi nating Abnoy, kundi Pinoy, di ba? Pinoy, na Abnoy, di ba? Kaya ganoon, piliin nyo naman yung... Kaya nga ito, sa raming araw ng seremonyas, si Secretary Mar Rojas pa rin daw ang mamanukin ni Pinoy. Inendorso na ng Biyernes, Inendorso na siya. Pero, ang sinasabi nga, marami pang mga naging issue, nahawak si Po, nahawak kung sino pa man din, masyadong nagugulo. Nagugulo ang
nagugulo ang mundo. Unang-una, sa SONA pa lang, napag-usapan na, yan ay pang-anim na SONA na ni President Noy Aquino. Ano ba ang naging pagbabago na masasabi mo, Kalevita? Sabi niya, tumuloy na yung daan. Sabi niya. Dahil inalis yung liko-liko. Yes. Pansinin mo doon sa kanilang kalsada ngayon. Yung maliliit, pinalalaki nila. At dinediretso yan. Wala nang liko-liko. Yun yung sinasabi, tuwid na daan. Diba? Yun yun. At ano yung At issue kung may naman? puno, hindi maputol kasi nandiyan ang DNR. At ano naman yung issue na turo si BP Binay? Ay hindi man lang daw pinasalamatan itong si President Noy Aquino. Noong nakaraang SONA. Noong July 27. Ay, maat ka pa. Yung South 44, hindi nga pinasalamatan. Nagbuwis na buhay. Maat ka pa. Pag si BP pa nakalaban, politika lang yan. Kaya nga, President Noy, marami na rin pong butas na nasisilip sa inyo na kung kaya yung ini-endorse nyo na bilang tatakbong presidente sa 2016 na ito si Marroas, dapat po, inyo nang bigyan ng briefing sa ngayon pa lang. Kaya nga kinuha ko ng lead expose. Kaya nga kinuha niya yung Tapan Bulgasil. Para yung mga butas doon sa dadaanan niya ay matapalan. Yan ang sponsor niya, Tapan Bulgasil. Di ba? Ito naman si BP Binay. Ano naman ang masasabi mo dyan? Dahil may korupsyon pa rin involved sa pangalan niya. Ang sinasabi natin dyan, politika lang yan. Dahil pagka ganito ang malapit ng eleksyon, maraming kalkalan dyan. Yes. May bomba dyan, nasasabog. Di ba? Sabi mo nga, marami kang bomba pasasabugin. Yes. Di, umpisa na natin. Ito na nga. Mula sa presidente hanggang sa baba. Ito sa bawat departamento. Pagdating sa korupsyon, sa DFA talamak na. Alam mo ba ibig sabihin ng DFA? Kasama levy, Department of Foreign Affairs. Yes. Akala ko, Department of Finance and Collection. Kaya na sinasabi ko sa iyo, Kalevi, andyan ang mga nasisilip ng mga nangungurakot daw. Kaya nga Yes. Hindi dito sa 21 top officials ng DFA. Di natitinag, Kalevi. Kahit na yan, hambalusin mo pa, hindi kayang matinag. Dahil ito si Secretary Albert De Rosario ay inutil. Yun ang tanong, gaano raw ito katotoo? Di kasi nga, napatunayan naman natin, marami nang binitay sa ibang bansa. Yes. Alam mo ba ang kaya sila? Late reaction. Dahil ayon po sa ating mga text messaging na na-receive. Kasi ang ugali nitong si Del Rosario, reaksyonaryo. Pag may issue, saka lang na-aksyon. Tapos na nangyari ng issue. Namatay na nga yung mga binibitay. May mga issue. Na hindi naman nila nailigtas. Diba? May bago pang bibitayin. Nailigtas Kaya pa nila. nga, anong silbi ng sekretary na yan? Dahil dito pala sa loob at labas ng tanggapan ng DFA, ng Department of Foreign Affairs, walang tigil ang korupsyon na sinasabi na umalik korupsyon matatawag. Dahil wala raw pinagkaiba sa mga buhaya na laging nakanganga at naghihintay na lamang ng biyaya na ang animoy mga nagbibingi-bingihan kahit anong nang reklamo at sumbong na pinakahatid sa kanila at sinasabi ang katotohanan, kahit kita na ng dalawang mata nila ang matinding korupsyong nagaganap sa loob umano at sa labas ng DFA, Department of Financial and Collection. Yes. Na kahit atagbombahin natin paulit-ulit marami pala diyang nangyayaring korupsyon. pipi at bingi. Maraming pipi at bingi. Yes. Ang tanong, bakit? Dahil ba sa limpak na salaping umano'y pinakikinabangan ng mga tulisan ng DFA base po sa mga nakarating. Mapalad itong si Del Rosario. Bakit? Yes. Ang apelyedo niya ay nakakabit doon sa Holy Rosary. Yes. Del Rosario. Yes. Ibig Eto pa sabihin nga. ng Del Rosario, Rosario, yung ating rosary. Kaya niya pinagmamalaki. Kaya hindi siya kayang talaban ng mga issue ng corruption dyan sa DFA. Department of Finance and Collection. Masyado na na-highlight si Kalevi. Okay, base po sa mga nakakarating na impormasyon sa ating hinihilan, ay sunod-sunod na anomalya ang mga binabanggit sa atin para imbestigahan
kung gaano katotoo ang lahat ng mga iyon. Yung mga sumbong, reklamo at mga pangyayaring korupsyon na ayon sa ating source na ang pinangyarihan daw po muna niya ng pinag-impisan ay hindi po raw sa mga projects, mga inilalaang pondo na kung ano man ang abutin ng pondo, ang mga milyones at bilyones na pondo, kung ano man abutin nito, yung matitira ay pinaghahati-hatian na. Savings! Yes! Kung gaano katotoo ang kaya nga sinabi ng Supreme Court na bawal ilipat yung savings. Kasi maging ang maintenance daw ng nasabing tanggapan. Kasi yung DFA, may maintenance yan. Ka-levy. Ngayon, maging ang maintenance daw ng nasabing tanggapan ay walang silbi. Sa dahil lang, kumukuha pa sila ng mga kontraktor at kinokontrata pa nila ang mga siraan na pasilidad na dapat ay maintenance na lang ng DFA ang gumagawa at umaayos nito. Alam mo kasamang Bet, kasi ganon yung kalakaran ng gobyerno para mapatunayan na hindi sila nagkukurap, na dumadaan sa isang agency sapagkat kasabwat nila. Magkano yung 20% doon? Yan ay humigit kumulang sa milyones pa rin ang pag-uusapan. Kaya ganon, kaya nila at bukod dito, Ka-Levy, para yung kontraktor ang magsisibing front doon sa corruption na ginagawa nila. Yun na nga yun. Alam natin yan. Kaya kasamang Pangulong Pinoy. Pinoy, natuwid na daan, alisin mo na yung tapan bulkasin mo dyan. Sapat kung may pinakulong kang mga senador, bakit itong hindi na sa tanggapan mo? Ang linisin mo yan. Sapagkat, alam mo ba, ang basag ng dahil sa mga senador na hindi pa tayo sigurado sa ibinibintang nila. Lalo kung halimbawa, si Bong Revilla, Senador Bong Revilla, galit doon si Napoles, galit doon si Pinoy, galit doon kung sino pang Poncio Pilato. Idiniin na ngayon to si Senator Bong Revilla. Kaya nga yun ang sinasabi ko, na kumukuha sila ng mga dami na mga kontraktor. Sinapulis sa isa sa kontraktor ng pamahalaan nasyonal. Kaya hindi ganyan. Pa naman acquitted, kaya sila hindi natin pwedeng husgahan. Pero itong mga nasabing nasa loob at labas ng departamento ng DFA, true document na magpapatunay yun sa mga proyekto pa lang. Kaya nga, kailangan tawagan natin yung ombudsman sapagkat marami ng dokumentong pinapunta sa inyo. Subalit ngayon, hindi kayo ma-aksyon. May katiwalian dito, may korupsyon. Sabi nyo, batay sa sulat nyo, para mabawasan ang korupsyon sa gobyerno, kaya kayo nagsasagawa ng investigasyon. Anong halaga nitong sulat na ito? Ikaw, Maria Oliva Elena Rojas. Bakit? Dahil baka mag-anak mo si dating Presidenteng Rojas na ngayon naman na inendorso ng ating Pangulo na si Mar Rojas. Kaya hindi ka tumitinag, hindi ka kumikilos sa mga sumbong sa iyo. Palabasin mo na yung tunay na desisyon ng ombudsman. Sapagkat nakakita ko nga dito sa presentasyon nang nag-file sa inyo ng kaso na si Mr. Rinaldo Oson, na kumpleto naman yung ebidensya. Bakit hindi nyo bigyan ng agaran aksyon? Sapagkat ang sinasabi nyo, nung ako nag-file ng kaso sa ombudsman laban sa isang konsyal, sabi ninyo, binabaan ninyo sa sangguniang palalawigan, dahil walang korupsyon. Eto, malinaw ang korupsyon. Nasaan ang aksyon nyo, Mr. Ombudsman? Yan, sa kasong yan. At bukod dito, Ka-Levy, ma-putor ko yung sinasabi mo. Nabanggit din ng ating source, ang mga sasakyan nirerentahan ng mga top officials na ito, na kada sasakyan ay binabudgetan umano ng halagang 2,000 piso. Gayong may rata naman silang tinatawag. Ano ang silbi ng rata nila? At halos lahat naman sila ay may mga sari-sariling sasakyan. Yung bakit rata ay reserve nila sa kanilang bulsa, kaya mga rata tinatawag. Talaga namang tiba-tiba itong mga top officials. Meron ng NOA yung sinasabi nila dyan para sa kanilang tanggapan. Kaya masasabi natin na talagang pinagpipiestahan na nila ang pondo ng Department of Foreign Affairs. Ayun na nga. Masyado naman po atang sunod-sunod ang luho nyo. Samantalang yung maliit na kapulisan na tumatanggap ng maliit na MOA sa kanilang allowance na galing sa pamahalaan lokal,
o sa pamahalang nasyonal, ay napagkakasya nila yon doon sa kanilang nasasakupan. Kayo, na taga-DEP, laki-laki ng kaya nga ito, MOA, Kaya nga ito, Kalebi, ayon na rin po sa aking pagsisiyasat. Kaya po nagtataka tayo na halos sa zona ni President Noy Aquino ay isa si Secretary Albert de Rosario ng DFA na kanyang pinasasalamatan at pinapurihan pa. Gayong bakit hindi niya ipabusisi kung ano ang mga nangyayari dito sa DFA? Saan ba napupunta yung 20% yan? Yun na nga ang tanong. Yan ang tanong. Hindi naman sa akin, hindi naman sa iyo. Hindi naman sa boss natin. Mr. President! Boss ako. Mukhang something fishy, ha? Yes. Diyan sa DFA. Kaya nga, asa Mr. na Del ngayon. Rosario, ha? Nakakabit sa pangalan ng Rosario, ng mahal na Birhen. Abay, magbago ka na. Kaya nga, asa na ngayon ang sinasabi nilang tuwid na daan. Kung talagang manok niya ito si Secretary Albert de Rosario, bilang siya ang tinatawag na tandang, ay dapat alam niya ito. Alam ito ng ating Pangulo at patuloy niyang linisin ang ahensya ng Department of Foreign Affairs. Kaya paging po, President Benigno Simeon III Aquino, huwag po ninyong hayaang lumawig pa ito sa dahilang ang pondong pinagpipiestahan po nila na dapat ay sa gobyerno mapunta ay mukhang sa mga bulsa nila umano ito pumapasok. Hindi lang yung kasama ang expose sapagkat marami tayong mga kababayan na bibimbing sa ibang bansa. Kailangan ng tulong ng Department of Foreign Affairs. Wala silang maipalabas. Sinasabi lang walang pondo. Yung pala naman ay billion yung natatanggap na SOP. Kaya nakakalungkot po ito isipin ng ating mga pamahalaan ay nagtutulog-tulugan dahil kaalyado nila ang mga inupo nila, ang mga nanunungkulang. Sabi nga, huling pamamaalam na yon, ngayong SONA na to last July 27 ni President Noy, sa loob ng 6 na SONA na nagdaan, sa huling pang-6 na SONA niya, ay lumantad ng lahat ang mga bulok na sistema. Ay baka naman ang lady expose kaya naman siguro, dahil na maalam na siya sa kanyang zona, baka naman ito yung magsisilbing pabaon sa departamento ng Department of Finance and Collection. Diba? Kaya nga, ang sabi nga sa huling pang-6 na SONA niya ay lumantad ang lahat ng mga bulok na sistema. Kasi nung panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, sinasabi ang PNP ay may pabaho system, kaya nagpakamatay yung DND director. Ha? Kaya nagbaril sa sarili. Dahil sa kahiyan doon sa Babaong Blues. Ha? Ngayon, ano ito, Pangulong Noy Noy? Huwag mong sabihin na si Del Rosario ay magsasarili din. Ha? Na magpakamatay. Ha? Diba? Kaya nga, sabi nga, itong mabahong amoy ng mga alagad nyo, ay linisin nyo ang lalabas. Alam mo ba yung letter nung nagpakamatay nun? Yes. Letter ng Pilipino, Erden R. Reyes. Angelo. Kasi malangit na ba ang kanyang kaluluwa? Medyo angel pa yun. Kasi Angelo. Angelo Reyes. Diba? Ito yung mga Rosario. Rosario. Yes. Kaya nga, ang mga napipili niyan, puro alagad ng batas, ay lalagad ng Diyos na tinatawag. May reserve. Pero bilyon na pondo na po ang usapin kinukurakot nila. Na kung saan ay tulog pa rin ang gobyerno natin para usigin ang mga tiwaling opisyal. Lalo na itong ombudsman na sinasabi nyo, patay sa sulat nito. Sinasabi nyo nito para maiwasan na ang korupsyon sa pamahalaan. Ha? Kaya kayo ay nag-iimbestiga. Ha? Di ba? Sinasabi nyo dito, to eradicate corruption in the government. Ano yung sinasabi nyo statement dito? Yes. Bakit pa ngayon? Elena Rojas. Diba? Kaya nga, masasabi tuloy natin, Kalebi, baluktot na daan po ang tinatahak nila. Kaya dapat lamang maparusahan lahat ng mga nasa likod dito sa kasong pandarambong. Yun yung tinatawag na plunder. Diba? Pero may ginagamit silang abuse of authority, Kalebi, sa pagwawaldas ng pondo ng Department of Foreign Affairs. may palangga sila dyan. Yes. Sapagkat may ginagamit silang bender pagtuwid doon sa baluktot. Diba? Ganun ba yun, Kalebi? Kaya siguro po, mabibigyan lang ng justisya para mapangalagaan ng pondo ng DFA kung ating pong bibigyan ng leksyon kung sino-sino po ang mga nanamantala na sa nasabing pondo. Kaya dito sa programa ng Lady Expose,
magiging silbi kaming binder Yes. para tuwirin yung baluktot. Yes. Diba? Dahil kung pagtatawanan na nila sina Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, at Enrile. Senator Juan Ponce Enrile, ay ganun na lang dahil inaakusahan nila sa kasong pandarambong. Eh, hindi pa lubusan namang napapatunayan. Samantalang ang grupo ng 21 top officials ng DFA Sino? Magitin mo na. ay hanggang sa kasalukuyan po ay namamayagpag pa rin. Kasama mo dyan si Joseph Rafael Sigis. Nakaw, napakarami lahat sila. At Kasama mo dyan si Asik Milita Santa Maria. Aba, puro pala Santa Kaya nga yung mga santo. ito nga kasamaan levy. At walang aksyon ng mga kinauukulan hinggil sa pagsisiwalat po natin ng mga ganitong klase ng ano ba At kasama mo dyan si Assistant Secretary Mary Jo. Babanggitin natin lahat dyan. Kaya pala Oragon. Yes, oo. Babanggitin natin lahat dyan. Ang mga ano may naganap. Bakit maging ang Senate Committee, ito ba kasama ang levy? Bakit maging ang Senate Committee ay wala pa rin ginagawang aksyon hinggil sa nasabing problema, eh halos idinaing na sa kanilang tanggapan ito. Kaya kung sasabihin po natin isang respetadong ahensya, ang Department of Foreign Affairs sa ngayon ay nagkakamali po. Saan ba kayo nagbigay ng reklamo? Sa anong senador? Babanggitin din natin, yes. Marami tayong pinag-anuhan na nakita po natin ang kanilang mga pangalan na kaugnay doon sa mga dokumento na nagpapatunay na ipinarating na rin nila sa mga kinauukulan. Kaya kung sasabihin po natin sa respetadong ahensya sa ngayon, ang Department of Foreign Affairs ay nagkakamali po tayo, mga kaibigan. Dahil lingunin nyo si Mr. President kung sino po ang mga nasa likod nito, Mr. President, at kalampagin nyo naman ang tanggapan ng DFA para hindi manatili ang mga buhaya sa nasabing tanggapan. Ang mga sumusunod na mga umuni questionabling mga 21 top officials na ito at tatlong agency company o contractor ng DFA ay atin pong babanggitin ito. At sana bigyan naman po ng pansin ng Senate Committee at ng Pangulo ng Pilipinas upang saliksikin kung totoo ngang may mga nagaganap na korupsyon. Magaling dyan sa investigasyon, ha? Ay, ang mga sumunod, Karebi, banggitin mo lahat yan. Ito Yung pala mga si yan. At pati mga posisyon nila. Ebdalin, ha? Pati mga posisyon nila. Para matala nila Joseph Rafael Sigis, ha? Assistant Secretary Milita Santa Maria, ha? At itong si Assistant Secretary Mary Joy Aragon. Kaya pala Oragon. At yung si Asik Secretary Wilfredo Santos. Ba, santo pala ito. Kaya pala ganoon. Kaya pala hindi matitinaga. At itong si Ambassador Jaime Victor Lida. Ito yung pinagmulan. Ito yung leader. Yes. Ambassador Victoria Bataclan. Ito din si Ambassador Ruina Sanchez. At si Ambassador Cecil Rebong. At Ambassador Grace Francisa Escalante. Kaya pala. Naalala mo yung filterizer scam? Escalante rin yun, di ba? Kaya pala, manang-mana ka doon, Magkakamag-anak pala ito. At itong si Consul Roberto Bernardo, si Consul Enrico Pus, buti lang hindi nag-ipo. Executive Director Reynaldo Katabang, kaya pala matatapang. Sila pala yung mga member noon. Executive Director Alfonso Ber, mayapan ito. Director Kerwin Tati, Director Rogelio Catalan, Engineer Michael Salazar, Engineer Edifredo Dabonit, Engineer Philip Tabula, Engineer Cesar Cruz. Kaya pala may mga Cruz at mga Santo. At saka tatlong construction. JD Legazpi Construction Corporation na ang representative nila ay si Jesusito Legazpi. Abay, kamag-anak ng isang Legazpi ito. Na ambassador. Kaya pala naman ibig sabihin, pagka ganito Sila na rin ito na iba. pagka ganito ang kontraktor mo, kamag-anak mo rin,
abay mayroon itong something fishing kasamang bed. Yan. Kaya, ang ating kaya yung SOP dyan, yung 20%, ay malagutok na yan. Ha? At itong si IM Bungar in Company Incorporated, na ito naman Herr Trudy T. Bungar. Oy, magkakamag-anak din. At itong MCCD Engineering Services na si Mario Chan and Chick. At may iba pang mga John Does na hindi mga nakasama dahil hindi kilala yung mga kapangalan. At base rin po sa ating informasyon nakalap kamakailan, ay nakarating na rin po ito pala kay Senator Manny Villar nung araw. At itong si Senator Juan Edgardo M. Angara at Senator Jopisto El Gingona III, Secretary Miriam Defensor Santiago, na pagkataray-taray na imoy talagang napakausay. Wala rin pala naging aksyon itong mga ngerang ito. Si Franklin Drilon. Yes. At maging sa lungsod ng Pasay City, itong si Mayor Antonio G. Calixto, the City Mayor. At base rin po sa aming mga nakarating sa aming mga pandinig at mga info na ito raw mga ito ay halos mga may pinakinabangan. Ganun! Umano'y may mga pinakinabangan daw. Ewan lang natin kung magkano ang mga naging yan! Yes. Okay, sa isang muna ay mag-commercial po muna tayo. Ano ibabalik? I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land.